Ayan, Managing Diabetes in Geriatric Age. Yan po ang ating topic ngayon. Kasama pa rin natin isang napakagaling na doktor, Miss Dina. Doktora Dina Santos Rigor. Yan. Kasi parang Diana, no? Pero Dina. Pero bago natin napuntahan si Miss Beth Santiago na ngayon po ay nandyan na sa gitna ng ating mga audience para po sa kanilang mga katanungan, ay balikan muna natin yung hanging question ko, no, Miss Yas. Kasi very much important po ito sa kalusugan ng ating mga elderlies, yung proper nutrition. Meron ba talaga silang diet na kailangang sundin para masiguradong magiging okay yung kanilang sugar level or sugar level ba tawag? Sugar level. Sugar Sugar level. level. Okay, Doc. Meron tayo dapat na magandang nutrisyon, no? Hindi pwedeng dahil sabi mataas ang sugar natin, wala naman tayong kainin, no? Bilang elderly seniors, kailangan kumpleto pa rin yung ating kinakain, no? Na sapat para sa ating nutrisyon. Baka naman tayo masyadong mangayayat or magkaroon ng prone sa sakit, no? Dahil bumaba na yung immune system natin dahil lahat bawal na. So Ay, ito nako. po example. Ayan, meron tayo sa likod, no? I hope we can see it like that. Doktora, ayan. Pwede mo kayang Ayan, ituro sa amin sige yan, po. tayo tayo para lalong makita ng ating mga televiewers at maintindihan. Ano po yung mga, may color coding siya, Dok? Yan. Doon po kayo sa may harapan. Yan. Before kasi, ang ginagamit natin ay yung pyramid, nutrition pyramid, no? Yung pinakatuktok, bawal yung sobrang taba or oil, no? Pero ngayon, ang ginagamit na ng mga nutritionist ay yung tinatawag na healthy plate. So kung meron tayong plato, no, hatiin lang po natin yung plato sa 4. No? Pero hindi equal ang portion. Yun po yung sinasabi ko kanina, no, regarding portion. Ibig sabihin, alam natin kung alin yung marami at konti. So kung makikita natin dito, mas marami yung vegetable, no? Yung fruits, yan, yung green. Yung green na Yan. vegetable. Yung healthy oil, biggest share konti of the lang. pie. Yan. Yan. Ito, Yan. Dok. Oo. Yung fruits, konti lang, no? Red. Pero kailangan natin ng prutas, no? Kahit na matamis siya o hindi. So, kung diabetic tayo, ang mangga natin, yung isang pisngi lang. Hindi pwedeng Ayan. dalawang pisngi Hindi pwedeng to. dalawang O, pisngi. di kaya, Kung medyo maliit lang. Oo. Ang isang Ayan. gain kaya. O, Yan, no? Ganyan lang kakunti ang fruits. Yes. Pero may mga fruits kasi talaga na very high in sugar and that is Yes. mango. Mango ang number 1. Grapes. Yes, Oo. grapes. Ano pa pong grapes? Ano Yan. pa mga... Ang watermelon, yung mga melon, yan, less. So, pwedeng malaki-laki ang portion. Oo. And meron tayong tinatawag na exchange. So, ibig sabihin, kung gusto mo ng 2 pisngi, medyo bawasan mo yung kanin mo. Oh. Kasi Small. yun ang type mong kainin eh. Wala tayong magagawa. May mga cravings tayo sa matamis, no? So, papalitan natin. So, kung gusto mo 2 prutas, bawasan mo yung kanin mo or hindi ka na magkanin kasi equivalent na rin yon sa iyong kailangan na glucose. So protein, no, kailangan din. Saan ba makukuha ang proteins? Doc? Yan yung fish, no? Fish? So sinasuggest pa rin natin sa mga elderly more on fish and lean meat. So ibig sabihin, wala na yung taba. Alisin na natin yung taba, no? Sabi ng mga lola namin, naku, yun ang masarap apo, yung taba. Pero yan ang dapat nating alisin. Yun ang bawasan natin, especially kung gusto nating mag-ingat na wag tumaas yung ating cholesterol. Cholesterol. Okay. Tapos, yung whole grains, Yan. yung Opo. brown. Yung whole grains, yan yung mga pasta, no? If ever, wheat bread o kaya yung brown rice, no? Kung white rice naman, medyo bawas, no? Kasi yun ang mas mataas ang ating blood glucose. So, kasama dyan sa grains, Doktora, yung brown rice, yung black rice, yung Yes. purple rice, May red. yung red Yung rice. mataas ang fiber content. Yun lang ang sinasabi natin, no? Yung- Importante yung fiber content ng ating kinakain. Pag white rice, medyo bawas. Okay. At makikita natin out of the plate, Dr. Reyes, may water tsaka healthy oil. Ngayon ko lang din kasi hindi ko masyado naririnig yung healthy oil. Ano po yung kinukonsider yung healthy oil? Yan, isa yan yung olive oil and canola oil, no? Para less ang trans fat. Yung trans fat po, isang bad po yun na taba, no? Yun po yung kumakapit sa ating mga arteries, sa mga ugat-ugat. So, yun po yung nagkukos ng plaque na tinatawag. So, ibig sabihin, babara sa ating mga ugat.
And lastly, water. Isa pa rin problema namin yan. Namin talaga nakisama na ako sa mga senior citizen. Hindi talaga kasi di ba parang ang hirap minsan uminom ng tubig. Gano'n nga ba karami talaga ang iniinom natin tubig, doktora? Lalong-lalo na sa mga adults na katulad namin. Ayan. At least 1.5 to 2 liters a day unless may problema ka sa kidney or bawal sa iyo ang sobrang tubig. So, importante po yun. Makukuha natin yun sa sabaw, no? At yung tubig, no? Bawal ang mga soft drinks, no? Yung mga sugar na tinitimpla-timpla na lang, no? Para maging juice. Yan. Doktora, excuse me, doktora ha. Napaka-complicated nitong plate natin. At marami na nasa audience natin ang interesado malaman kung ano tong plate na to. Oo. Siguro, I would like to introduce again Miss Beth para ipakilala sa atin yung mga nagtatanong na si Tatay Rogelio. Siya ay 75 years old na. Beth? Yes, Yan. thank you. Good morning. Good morning po. Maraming Tatay. salamat, Dr. Reyes. Good morning, Ms. Lynn Perez. Tatay, ito si Tatay Rogelio. Ilang taon na po kayo, Tay? 75, Diabetic si Tatay Rogelio. Tama po? mataas ang sugar pero hindi pa naman diabetic. Ayan, meron po Ayun. siyang ano po yung question ninyo kay Doktora? Ang problema ko, doktora, magandang umaga ho pala. Magandang umaga po. Tungkol ho dun sa pagkain ng vegetable, ano bang, hindi ko makain yung mga repolyo, yung hilaw. Yung mga importante yun kangkong, paano kakainin yun? May problema po tayo sa... Kailan lulutuin pa yun bawal naman lutuin ng vegetable. Pwede Di ba po? pong lutuin ang vegetable, lalo na tayo sa may nag-iedad, may problema sa pagmuya, sa paglunok, no? Kailangan i-small pieces, no? Na hindi na buo, hindi katulad ng bata-bata tayo. So, kailangan i-portion natin, liit-liitan, no? Yung ating kakainin. At steam po or hindi masyadong luto. Pero kailangan din pong lutuin. Opo. Tatay, ang danger din kasi, no? If I may add, doktora, Yes. ang danger din po kasi na hindi mo talaga tatay iluluto, yung mikrobyo na makukuha natin. Yun nga. Especially yung E. coli na nandyan ho sa lupa. At nandyan din sa tubig minsan. Doktora, pwede pa hong isa? Opo. Doktora, sinasabi nila balanced diet. Hindi naman daw kailangan ng vegetable lang. Kailangan kumain ka rin ng karne. Opo. Sinabi ko kung din po kumain yun. ako ng manok, pwede ba yung manok? Wala naman taba yun Aalisin po natin yung pinakabalat, no? Doon po mataas ang kolesterol. Kung meron tayong problema sa kolesterol. Kung wala naman po, hindi naman araw-araw tayo nagmamanok. So, parang may holiday. Meron din po akong tinatawag na holiday, no? Siyempre, kailangan din nating mag-tsokolate paminsan-minsan, mag-cake. Bawal no? ho yung tsokolate, Wala doktora. problema. Hindi nga ako makainom ng Milo Bawal, may asukal yung Milo Opo, pipiliin po natin yung low sugar na Yan. ating beverage yung iinumin. Ayan. Pwede naman pala, Tay. Kaya lang... Nagpapagamot ako, meron akong maintenance medicine. Tapos, kulang pa raw yun. Kailangan pa raw, meron pang herbal. Ang mahal naman ng herbal 3,000 isang buwan. Ang bayad ko dun sa doktor doon. Siguro ang magandang tanong niya, doktora, is yung bang herbal talaga is necessary? Yeah, And oo, kung what kind, anong klaseng herbal medicine Bakit may herbal? pwede niyang i-take. Opo. Meron na akong maintenance, tapos may herbal pa. Hindi ko, Tapos sabi ng doktor sa herbal, para daw mawala ng maintenance medicine, kailangan mag-herbal daw. Totoo ba yun, doktor? Yan. hindi po ako espesyalista sa mga herbal, pero po lagi ko pong sinasabi sa mga elderly patients ko na kung mag-herbal supplement kayo, huwag nyo pong iiwan ang inyong maintenance medication. Kung sakaling may pagbabago, bumaba yung sugar nyo o bumaba ang presyon nyo dahil sa mga supplement, bumalik po kayo sa doktor nyo para siya ang magsasabi kung babawasan niya, aalisin o babaguhin yung dose nung inyong mga gamot. Ayan. Ito si Kuya Grammy naman, ito pupuntahan natin. Batang-bata pa, parang hindi naman to senior. Kuya Grammy talaga. Oo. Kaya lang, Ay, Gami. Sorry, overweight. Gami. 35. Sorry. Okay. 35 years old na si 35 Kuya. po. Oo. Ano po yung question ninyo? Ma'am, tatanong ko lang po kung ano po ang makikitang sintomas po na bilang mayroong diabetes. Gawa po ng
Ako po, kasi hindi mo makikita naman sa katawan ko na malakas po ako sa rice, ma'am. So, iniiwasan ko po na paano ko po maiiwasan po yung pagkakaroon ng diabetes. At ano po yung mga sintomas kung paano makikita sa katawan yung isang may diabetes. Kasi po, nung pang lately, mga 1 year na po, every night, gabi-gabi, halos madalas po yung pag-ihiw. Baka po, iniisip ko, baka yun ang pagbabagong sign na nangyayari po sa akin. Salamat po, Doktora. Magandang tanong yan, ano? You're only 35, no? Kung makikita natin yung kanyang BMI o yung tinatawag na mass, no? Body mass index, medyo malaki. So, maaring lumaki ka pa. No? Ayan. Bata pa 35 pa lang siya. Oo. So, maaring meron kang diabetes dahil may simptoma ka ng ihi ng ihi, no? Pero ang makakapagsabi lang dyan yung ating blood test. So, kailangan mong magpa-fasting blood sugar, hindi lang isang beses porket nakita mo na mataas, diabetic na. So, kailangan tingnan din, no? Mga ilang ulit or meron tayong tinatawag na oral glucose tolerance test. So, ibig sabihin, kakain tayo o iinom tayo ng certain amount of glucose o asukal, tapos check upin tayo, no? Kung tumataas siya at gaano kataas, no? Meron tinatawag na pre-diabetes, no? Na very common sa ganyang edad. So, ibig sabihin, hindi ka pa diabetic, pero meron ka ng risk for diabetes. So, kailangan ng simulan yung yung pagbabago sa pagkain at activity. Yes, ma'am. Yun nga po, paano, halimbawa po, ang trabaho ko po, medyo mabigat po yung trabaho ko. Di po ba sabi niyo po, hindi naman po pwedeng yung sobrang diet na halos mawala ka na ng ano. So, kailangan pa rin po natin kumain ng rice. Pwede niyo po ba matulungan ko ano po yung mga tamang diet ko every day? Pwedeng kainin ko sa araw-araw. Yun lang po. Opo. Maganda po, mayroon tayong tinatawag na nutrition counselor. So, meron po kami, diyan sa ating booth, meron din, para maturuan tayo, no? Kasi, base yan sa ating weight, sa ating trabaho, no? At yung tinatawag na alternative. Ano ba ang pwedeng alternative sa rice na pwedeng maging energy? Tsaka Gami, magstay ka ha, kasi may discussion mamaya sa weight management. Yes, ma'am. Salamat po. Thank you po. Alright. Salamat po. Ma'am, Salamat. thank you po, Dok. Aurora. Salamat, Miss Beth at Ayan, Miss Gani. meron pa ba magtatanong? Meron pa Pwede po yata. ba ako magtanong? Pero hindi ako diabetica. Doktora, how true na kapag ka ang diabetic ay ang nanay, malaki ang risk na magkaroon din yung lalaking anak. And vice versa, pagka yung tatay naman ang diabetic, yung babaeng anak naman, yung malaki yung risk, kung mataas yung risk na magkaroon ng diabetes. Isa siguro yan sa mga myths, no? Pero ang sinasabi natin, yung genes, no? So, kahit nanay mo or tatay mo, meron ka pa ring lahi ng diabetes. Okay. Ayan, meron pa po tayong isang magtatanong. Ano pong pangalan nyo, Tay? Ricardo po. 61 na po. Ricardo, 61 years from old. Cavite. Ayan. Ano po yung question ninyo kay Doktora? 61 na po ako. Last mga September po, nagpa-blood sugar count po ako, 109. So, ang sinasabi na 110 po yung pinaka-maximum. So, libre pa ako sa diabetes na ano. Ano po ang dapat ko pong gawin para mapanatili ko po yung mababa? Ano po ba ang dapat na mga kakainin o tsaka ano po? Maganda po yung tanong nyo, no? Sa Opo. edad nyong 60, mukhang active 61. pa kayo. 61, Opo. no? At masayahin. Opo. So, sa tingin ko, kaya mababa yung sugar nyo, masayahin kayo at very active, no? So, kailangan po lang i-maintain yung inyong blood sugar na ganun. So, kung ano man po yung kinakain nyo ngayon, sa tingin ko, in 5 years time, kailangan ituloy nyo at bigyan pa ng pansin yung activity. Kasi pag nag-iedad na, doon nababawasan yung ating physical activity. So, hindi masyadong nabe-burn, no? Yung nailalabas natin yung excess calories and sugar ng ating katawan. Okay. Sa diet po, magpa-counsel po tayo para yung mga preference. May tinatawag po kasing preference. Kahit na po anong diet ang sabihin ko dito, kung hindi naman nyo po gusto, Oo, no, tama. yung inyong kakainin, Correct. hindi nyo pa rin po kakainin yun. Correct. Alright. Again, may discussion tayo mamaya, tatay, sa weight management. I think papasok doon yung question ninyo. Tsaka mamaya,
Mamaya po siguro bibigyan natin yung phone number ni Doktora para po mas makapagkonsultahan kayo sa kanya ng mas maganda. Ayan, thank you so much, Beth Santiago. Ayan po ang ating mga televiewers, ang mga kasama natin ngayon dito po sa loob ng PTTC at napakaraming katanungan. Iba talaga dito patungkol pag live with audience tayo. Opo, sa diabetes. Okay, so ayan, daming mga nagtanong. Ang dami pa nating pwede matutunan na doktora. Sa ating pagbabalik siguro maganda pag-usapan natin. Sinasabi nila, wala na daw gamot ang diabetes. Yan ang aalamin natin sa pagbabalik po ng Doctors on TV.